flower offering. Ang hawak pa ng bulaklak na rosas ay simbolo ng ating hirang na buhay na itinagkalog sa ating ng Diyos. Kapag tuloy ng pagka ng bulaklak nito, ay ating pong nasisilayan ang kabuuan ng kanyang pagandahan. Kung inyo pong mapapansin, ang bulaklak na rosas ay mga natatanging katangian. Ito ay may taglay ng makinig sa kabila ng kinagandahan. Marapatin po ninyong ihanagulad natin ito sa ating paglalakbay sa buhay. Mga sangkot-sari karanasan na kakaharapin, kaluputan na kasiyahan. Pero ang karanasan na ito ang hubog sa atin para tayo maging isang mabuting tao. At sa wakas po, ang kagandahan ng taglay ng bulaklak na ito ay hindi magtatagal, malamang ka rin. Katulad po yan ang ating hirap na buhay. Mayroong simula at may magtatang araw din na tinadhana ang pagmumuhay na ito ay magwawakas at babalik sa kanya. Katulad po yan ng mamayapang si Mario Aquino o Kuya Boy, tayo po ay magsasama-samang mag-alay ng roses at saluwain po natin ang mga mabuti at masasayang alaala na pinagsaluhan ng siya ay nabubuhay pa. Sige po, lumapit po kayo sa isang mag-alay po ng bulaklak. Tayo. Diana. Pinabas to. Easy oh. Si Diana. Excuse me. Bluetooth mode. Ayun pa si Kuya. Connected. Oh, nag-connect na yata. Wala pa nga eh. Sabi ko, dapat nagiging na Kuya. 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 Ito yung pizza. Thank you po. Ay, hindi ko pala ginamit yung pagyak doon. Kaya, tita. Salamat. Dahil kung lumapit sa Wala pa! Wala pa!
Meron na. Ayun na. Sa gilid. Kuya. Para makita. Doon na kayo sa loob. Sa loob na kayo, pot-pot. Magkulong kayo ron. Dito kayo, tita. Para makita. Dito ako po pwesto. Yan, para mag-send. Opo. Sa tatang. Parang naka 0.5 naman. Isa? Oo nga. Cheese mo, masaka sa kulong ka ron. Check 1, 2, 3. Tayo po'y magsitayo. First reading. First reading. Sarili na ialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Tinitipon tayo ngayong gabing ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa ating huling damay para sa kanluwa ng ating kapatid na si Kuya Mario, halina't manawagan kay Hesus Kristo upang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng tawa at kalinga. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng kanyang kaluluwa at ipanalangin din natin ang kanyang mga naulila upang patuloy silang manalig sa dakilang pag-ibig at habag ng Diyos. At upang tayo'y maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesukristo, sa paghahayag mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo pagmamalasakit at paglingap, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagkahinlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami.
kawan mo kami. Panginoong Heso Kristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag ko ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kaawa nawa ng Panginoong Heso Kristo, ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong piling nabubuhay ang mga pumanaw at lumiligayang lubos ang mga banal. Paunlakan mo ang aming kahilingan upang ang iyong lingkod na si Mario na hindi na masisikatan ng araw at buwan ay masilayang laki ng kasiyasiyang liwanag mo kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsilip. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pastol na nagtataguyod sa akin ay kumukupkup. Ang Panginoong ating Diyos, buhay ko'y di magdarahop. Ako'y hindi maghihingahos. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa mainam na pastulan, ako ay pinahihimlay. Ako'y kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Ang pangako niya sa aking tapat at di babawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin, hahawian niya ang dilim. Sa dilim ng kamatayan, hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga, Panginoon ko, sa tuwi na walang ikababalisa. Tugon, sa dilim ng kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
inyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, walang nakaalam ng araw ni oras ang pagsapit ng araw ng Panginoon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinagbabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin at binigyan ng kanyang gawain. At inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y ng umaga. Baka sa kanyang biglang na pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ako po'y nakikiramay sa pamilya, pagyaon ng isa sa inyong mga mahal sa buhay, si Tatay o Kuya Mario Boy. Noong ako'y tinawag para mabigyan siya ng pagpapahid ng banal na langis, natantang ko naman si Kuya at nabigyan ko rin ng pagpapahid, pinagdasal napakinggan ba kaya ng Diyos ang ating panalangin? Napagaling ba kaya si Kuya Boy, si Kuya Mario? Maaaring hindi pinagaling pisikal, pero pinagaling spiritual. Spiritual. Dahil yan ang kalooban ng Diyos. Maaaring dinagdagan ang araw ni Kuya Mario, Kuya Boy dito sa mundong ito, kung siya naman ay naghihirap. Ayaw ng Panginoon madagdagan pa ng hirap ang ating kapatid. Sa libro ng Salmo, no, ang Diyos din ay nagdadalang hatid sa isang taong papanaw o pumapanaw. Kung paano tayo nagdadalang hatid, nalulungkot sa pagpanaw ng isa sa ating mga mahal sa buhay, dahil kilala natin siya, nakasama natin siya. Ano pa kaya ang Diyos na siya ang lumikha sa ating lahat? Kaya nga din, no, nagdadalang hatid dahil siya ay kukunin mula sa ating piling upang makapili si Kuya Mario, Kuya Boy sa Diyos. At yan naman talaga ang layunin ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay sa mundong ito. Tulad ni Tatay Mario, ilang taon na po siya? 70, no? 70 years old. See? Ayon sa Biblia, 70. No? Yan ang ating edad talaga. Pag ikaw malakas-lakas, 80. Mas malakas pa, 90. Pero hanggang doon, walang nagtatagal sa mundong ito. Kahit pa naman sabihin mo, long life, eat pansit. Pag birthday mo, long life. Gaano katagal ang long life mo? 200 years old? No? Kawawa ka naman. Kung ikaw buhay, lahat kami patay na. Ikaw lang na mag-isa. Diba? Ayaw ng Panginoon na magtiis tayo. Buhay ka nga, wala ka namang ngipin, wala kang mata, hindi ka makakarinig. Mag-suffer ka pa ng gusto. Ayaw ng Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid,
Dahil walang nagtatagal sa mundong ito, ang hamon sa ating mga pagbasa ngayon, laging handa. Yan ang motto ng Boy Scout. Laging handa. Sa anumang bagay, larangan, pagluluto, pag-aaral, pagbabiyahe, pagtatrabaho, pagtitinda, paggawa, laging handa. Ang taong hindi handa, palpak. No? Failing to prepare is preparing to fail. No? Failing to prepare is preparing to fail. Ang kapalpakan sa paghahanda ay ang paghahanda sa kapalpakan. Kaya kapag kulang sa paghahanda, pagkakamali, no? Ang nagmamadali, nagkakamali. Ang kulang sa paghahanda. Kaya nga, hindi lang tayo po ay pinagandaan ng anumang mga pangangailangan ng ating buhay. Hindi lang araw-araw sa pagising natin, paghandaan paano tayo mabuhay, paghandaan din natin paano tayo mamatay. No? Kaya thankful po ako na kahit papano, maaaring na nakaramdam ng kanyang pamilya, dahil hirap na si Tatay Mario, tinawag po ako. Pero yun lang, no? Ang importante po, ang pagtanggap ng sakramento. Sakramento na available. Huwag lamang natin, huwag lamang antayin na kapag agaw buhay na sa katawag ng pare. Kapag nadasalan na ng pare, no? Pag umalas na si Father, atay na. Sisihin, nagtawag kay sila ng pare, no? Tumawag kay sila ng pare. Lagi ang sisi ang pare. Paano tinatawag nyo kapag last minute? Dati, ang tawag po doon, extreme unction. No? Ang sakramento ng extreme unction, hindi na extreme po, tawag natin anointing of the sick. Ang pagpapahi ng banal na langis na kahit wala pang agaw buhay, wala pa sa pingit ng kamatayan, malayo pa, wala pang danger of death, tumawag na ng pare. Para makatulong po tayo sa paghahanda. Mas maigi na rin, no? Na wala pa sa agaw buhay, para magkaroon ng epekto ang sakramento ng pagpapahi ng banal na langis. At madalas, sa lahat mga pinapahira namin ng langis, no? Tatagal, nadagdagan ang buhay kaysa agaran na pumanaw. Ang importante mga kapatid, hindi lang din sapat na ihanda ang ating buhay spiritually, dapat ang buhay din natin, buong buhay ay pinaghahandaan. Ika nga, masarap pumanaw na walang mabigat sa loob mo. Mahirap kang mamamatay ka na, galit ka pa sa asawa mo. Mamamatay ka na, no? Hindi ka makipagkasundo sa mga kapitbahay mo. Di ba? Ang hirap mamatay ng ganun. No? Kaya nga, papayapa. Kaya nga tayo po, sa ating pagdarasal, bilang mga buhay pa, no? Ipagdarasal natin yung hindi pa namayapa. Matagal lang namatay, ngunit hindi namayapa. Kasi kulang ang alam paghahanda. Kulang sa dasal habang sila'y nabubuhay. Kaya nga mga kapatid, importante habang may buhay tayo. No? We are on the 3rd day of the year 2026. Ito po ang sasabihin ko sa inyong lahat. Kung kayo hindi pala simba noon, bumawi kayo this year 2026. Dahil nakakahiya, hindi nga kayo nagsisimba. Tapos pagpatay na, magtumawag kayo ng pare. Diba? Ano magagawa ng pare? Hindi ka pala simba. Tapos sa misa, maligtas na kayo. Eh mga kapatid, habang may buhay pa tayo, bumawi tayo. Baka this is our last year. Baka ito yung huling taon natin. Walang nakakaalam ayon sa ating Ebanghelyo. Kahit ang anghel o ang anak man, pati nga si Kristo, di alam, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, every time you wake up,
Start your day with a prayer. Panalangin. Bago ipikit ang mga mata sa gabi, bago matulog mamaya, thank God for a beautiful day. Magpasalamat sa Diyos. And then bukas ay linggo, no? Ayan po, no? Isang araw na lang yan. At isang araw, isang oras na lang para sumamba at magpasalamat sa Panginoon mula Lunes hanggang Sabado. Isa lang ang hinihingi ng Diyos. Bigay mo naman yung oras mo. Isang oras na lang ipagdadamot pa ba natin yan? Di mga kapatid, kung titingnan natin, palawakin nating pag-iisip, saan ba galing ang ating isip? Saan ba galing ating lakas? Saan ba galing ating mga katawan? Saan ba galing ating talino, talento, kagalingan, kalusugan, kalakasan, mahal mo sa buhay, o yung ikabubuhay? Lahat yan po, mga kapatid, kaloob ng Diyos. Kaya habang may buhay pa tayo, no? Habang nasa third day of the year, ako po ay nananawagan, shout out sa mga hindi pala simba. Shout out sa mga hindi pala dasal. Huwag niyong antayin na mamatay kayo at saka lang tumawag ng pare. Kaya habang may buhay pa tayo, bumawi po tayo, mga kapatid. Hindi ako nahihiya, trabaho ko yun bilang pare to remind each one of us. Hindi dahil magaling ako, makasalanan din po ako. Tulungan po tayo dito. Magtutulungan tayo. Walang nakakaalam. Last year na, may isang pare. Mas bata pa sa akin, 50 years old, naglaro ng basketball, na heart attack. Ayun. Umano. Di mo mga kapatid? Kaya nga, mas maigi, habang may buhay pa tayo, bumawi tayo. Pinapaputukan natin yung lumang buhay, masamang ugali. Kaya nga, no? Alis malas, pasok buenas sa bagong taon. At pinaka-buenas ay kapag gawin natin ang nararapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos. Una, ang panalangin. At pinakamahigit sa lahat ng dasal, magsimba linggo-linggo. Pangalawa po, hindi lang sa panalangin natin. Dapat, habang tayo tumatanda, dapat mas maraming alam tayo tungkol sa Diyos. Pakikilala natin kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung maging mangmang tayo. No? Ipapasok ka sa langit, tapos sino ba ang Diyos? Gaano mo kakilala ang Diyos? Tapos naghahangad tayong pumasok sa langit, tapos hindi natin alam yung may-ari ng tahanan. Di ba nakakahiya? No? Pumasok kasi siyang tahanan, di mo kilala kung sino yung nakatira diyan. Merong langit na inihanda ng Diyos sa atin. Kaya habang may buhay tayo sa mundong ito, madagdagan nawa ang ating kaalaman. Pero ang tunay na kaalaman ay hindi nandito sa isip. Ang tunay na kaalaman is sa buhay. Na kung paano natin kilala na ang Diyos ay ating Ama, panatili tayo isang ang kanyang mabuting mga anak. Dahil tayo kabahagi sa isang pamilya ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Pangatlo po, ay mahalin at paglingkuran natin siya habang may buhay at tayo. Mahalin at paglingkuran ang Diyos. Paano natin may dama ang pagmamahal at paglilingkod natin sa Diyos na hindi naman natin nakikita? At sabi sa sulat ni Santiago, kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo yan sa akin. Anong ginagawa mo sa iyong kapwa, ginagawa mo yan sa akin. Kaya, kung paano natin maipadama ang pagmamahal at paglilingkod natin sa Diyos, sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod natin sa ating kapwang nakikita natin araw-araw. Oo nga, ay sarap magmahal sa mga kapwang mababait, sa mga cute, sa mga pagbigay.
Paano mahalin yung hindi cute, mga cute? Paano mahalin yung mga mataray? Hanggang ngayon, hindi mo nagbabayad ng utang sa iyo. Paano mo mahalin yung mga kaaway mo? Di ba? Doon po papasok yung ating hamon dahil hindi padaling magmahal. Amen? Nagmahal ka na nga, at sino yung nagmamahal? Masasaktan. Amen? Yan po talaga. Kung tunay ka nagmamahal, masasaktan ka. Ang nagmamahalan, nagkakasakitan din. Pero kapag nagmahal ka, masasaktan ka. Kapag nasaktan ka, matuto ka. Learn from your hurt. At kapag natuto ka, magmahal ka uli. Never stop loving, never stop serving. Sa Diyos na hindi natin nakikita, sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod natin sa kapwa ating nakikita araw-araw. At maaari si Tatay Mario, bilang Tatay Kuya Boy, bilang isang mabuting tao, maaari na ipadama niya ito, ang kanyang pagmamahal sa Diyos na naipakita niya sa kanyang pagkakaibigan, sa kanyang pakipagkasundo sa kanyang kapwa. Kaya tayo nakikiramay, tayo nakipagdalamhati, no, sa mga pamilya, no, na ika nga lumisan sa kalakisan sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid, yan po ang pinakamainam na pamamaraan, no, sa ating kamatayan. Dahil lahat naman po tayo namamatay. Amen ba yun? Naniniwala pa kayo na tayong lahat ay mamamatay? Sino mauna? Ladies first? Ayaw mo na. O kayo mo na mauna. Kung ako mauna, sino magmimisa para sa inyo? Diba mga kapatid? Kaya yun, tulong-tulong po tayo. Tulong-tulong po tayo. Habang maaga pa po, 3 days pa lang, ayusin naman natin ating buhay. No? Ayusin natin. Kaya ang pinakamainam na pamaraan sa paghahanda tungkol sa ating kamatayan, live well so you can die well. Mamuhay ng maayos upang pumanaw ka maayos o mapayapa. At yun nga, paano mamuhay ng maayos? Magdasal, kilalanin ang Diyos, mahalin at paglingkuran ng Diyos sa pagmamahal at paglilingkod sa ating kapwa. Diyan, laging handa bilang isang Boy Scout. Live well so we can die well. Si Tatay Mario, hindi siya perfectong tao katulad natin. I'm very sure siya din ay, no, namuhay ng maayos. Maaari sa kanyang muling araw na nakaramdam siya ng paghihirap. Maaaring pinagsisihan niya ang kanyang mga, no, kanyang mga pagkakamali, ang kanyang mga nakaraan. And it's more than enough ay pinakita niya ang kanyang pagsisisi, humingi ng kapatawaran sa Diyos at ibinigay ng Diyos ang kapatawaran na ito. Kaya tayo po, huwag nating antayin na tayo magkasakit o maaksidente man. Habang buhay tayo, malakas pa tayo, malusog pa tayo, live your life well so we can die well and peacefully. Amen? Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, halina at manalangin sa Amang nasa langit nang tayo at ang kapatid na yumako ay makapisan sa buhay na walang hanggan. Ating isamo, pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama naming makapangyarihan, ginising ng iyong anak ang kaibigan niyang si Lazaro sa pagkaidlip sa kamatayan. Ibangan mo si Kuya Boy sa muling pagkabuhay. Kami dumadalangin. Ama naming maawain,
karamay ng mga namimighati ang aming Panginoong Kristo. Ipadama mo ang Ipadama mo ang pagdamay sa mga nagdadalamhating minamahal sa buhay ni Mario. Kami dumadalangin. Ama naming tagapagligtas, sinagip mo kami para sa buhay na walang hanggan. Alalayan mo ang nawawala ng pag-asa upang sila'y makapagsampalataya sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kami dumadalangin. Ama naming mapagkalinga, pinagkalooban ni Jesucristo ng liwanag ang bulag na humiling ng kanyang tanglaw. Huwag mong pabayaan ang mga nag-iingay, lalo na ang aming kapatid na si Mario ay manatili sa dilim ng kamatayan. Kami dumadalangin. Pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama namin makapangyarihan, ang aming pagdalangin naway magpalakas sa aming pag-asa sa buhay na nakamit ng iyong anak at sa wakas ng aming buhay ay makasalo sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsipot tayo at ating awitin ang awit ng pagkakalan. Thank you na. Tita, tita. Butil na trigo, pagkain, nagbibigay ng buhay mo. Nakanatula sa isang tangkay na ubas, itutuli. Uli at damdamin ang alay na ito. Sa kataanan mo, handa ng bawat puso, pagkatilibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsipin na yan. Manalangin ko mga kapatid, papagin natin kaludan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Ama namin lumikha, ipinagkaloob ng iyong anak sa amin ang sarili niya bilang pagkain nagbibigay buhay at inihandog niya ang dugo niyang dumana bilang inuming nagdudulot ng kagalingan. Kaawaan mo si Mario upang ang inihahain namin sa iyong ngalan ay maging sanhi ng kanyang katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan, loob namin lumalakas ngayong aming nakitiyak na kamatayan lilipas, di ito ang aming wakas.
Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at damhin natin ang presensya ng Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, pulikan niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagpataala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami binubuhos mong tunay, Poong Jesus naming mahal. Kaming tanan, Poong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Santo Papa, ang kanyang kabuniang Pablo Virgilio Cardinal David ang aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Mario na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan sa inakisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw naway makasi ni Kristo sa pagkabuhay.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paginapating kaming lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kasama si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng gagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating manunubos. Siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Mapalad tayong inaaniyahan pamakisalo sa kanyang banal na pigil. Ipagsanggalang nawa kami, Panginoon, ang katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga po, lumapit ako, dalawang hila.